Ang gagawin ko ngayon. Kain-kain muna, linggo ngayon. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Araw ng linggo, hapon na. At tayo nanginginain. Nanginginain ng apple. Sabi nga ng mga doktor, an apple a day makes the doctors away. Ito po ang inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. Wala na ako internet yun. Kaya nag-ano na ako, hindi ako makapag-live. Kaya recorded na to. Oras po ngayon ay araw ng linggo, alas 6 na. Alas 6:04 na ng hapon dito sa Pilipinas. Kaya magandang hapon po. Hapon na, gabi na pala, alas 6 pasado na yun. Magandang gabi sa ating mga kapwa Pilipino dito sa Mindanao, Visayas at Luzon. At gaya ng palagi sinasabi ko, pagbati rin sa ating mga buhay na bayaning OFWs na nakakatulong sa ating ilang bansang Pilipinas. So shoutout po sa inyo lahat. At ganoon din naman yung ating mga kapwa Pilipino nasa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng bansa dito sa ating daigdig, na pinili nilang mamuhay sa ibang bansa instead na sa Pilipinas kasi doon nila nakita o nadaba ang ginhawa sa buhay. Yung mga ganun ba, sinwerte sila sa ibaing dagat at doon na nila piniling manirahan upang sa gayon makipaglaban sa agos ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. Hindi natin sila masisisi kasi kung hindi nila nakita dito yung tagumpay sa Pilipinas, doon sila sa ibayong dagat nanirahan at piniling maging citizen ng bansang yon. So, ganda naman kasi karapatan nila yon para itaguyod ang kanilang pamilya. So, yun. Magandang hapon po sa inyo, mga kababayan ko all over the world. All over the world. Imbitahan nyo naman ako sa inyong bansa. So anyway, kidding aside, may akong magawa. Nanginain tuloy ako ng ng apple na hati-hati ng aking may bahay. Sabi nga, gaya siya sabi ko, an apple a day makes the doctors away. Diba? Kain-kain din ng mansanas. So ngayon, ano kaya gagawin ko? Makinig na lang tayo ng radyo, baka sakaling may magagandang balita. Ito, Ted Pailon. Galing to. Si Sir Ted Pailon, dating kongresista to eh. Ngayon ay bumalik pagiging news anchor, mga hindi siya sa field. Saan lang siya? Ito, pakinggan natin. Serve the people. Serve the people. That is our commitment. And that is our commitment. We are DWFM. FM na pala siya. Lamang buwan ng Enero, nagpatupad ng aumento sa monthly premium contribution ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Maganda yan, PhilHealth. Mula sa dating 4%, ito'y ginawa ng 5% ng monthly basic salary ng mga miyembro nito na itinuturing na direct contributors o yung mga may trabaho. Mabayad din ako May yun. mga sektor pong tumututol sa naturang hakbangin. Kasi nga po naman, nataon na ang dagdag contribution ay mangyayari sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Subalit nanindigan po ang PhilHealth Management na ito'y isinasaad sa Universal Healthcare Act at ang pagtataas daw po sa contribution ay mangangahulugan ng mas maraming benepisyo para sa mga miyembro. Maganda. Naudlot kadali ang pagpapatupad po ng aumento dahil nga sa naghihintay pa ang PhilHealth sa pag-aaproba ng Pangulo ng Pilipinas sa naturang hakbangin. Ano pa nga ba't kinalaunan
naipatupad rin Yun din, ang ganun din. aumento. Oo nga, at nagkaroon na naman po ng dagdag benepisyo ang ilang pong mga programa na ipinatutupad ng PhilHealth. Ngunit hindi maitatanggi na hindi po sa pangkalahatan ang mga dagdag na benepisyong ito. At madalas, ang reklamo ng karamihan sa mga miyembro ay ang maliit na halaga lamang na nakukuha mula sa PhilHealth sa kanilang hospital bills. Yun. Totoo yan. Hindi ba maaaring mas lawakan pa ng PhilHealth ang benepisyong maaaring mapakinabangan ng kanilang mga miyembro? Kung pondo rin lang pong pag-uusapan, walang maikakatwiran ang pamunuan ng PhilHealth na sila'y kinakapos. Dahil nga raw sa hindi nagagamit ng PhilHealth ang ibinibigay pong subsidiya ng national government, ito'y gusto nang bawiin at ilaan sa ibang gastusin ng gobyerno. 89.9 billion pesos. Yun guys, inabot din ako nito nung nagbabayad kami, nag-increase yung yung kalta sa amin sa PhilHealth. Kasi umaasa kaming mas magaganda yung benepisyo namin pagka kami nagkasakit ng mga empleyado, no. Lalo na dati ako call center agent at ang laki ng contribution namin sa PhilHealth na kumbaga, kami naman umiiwas sa karamdaman, sa mga sakit. Parang isa sa ganun, mas mahirap po yung may sakit eh. Mas mahirap yung nagkakasakit tayo. Unang-una, pag nagkasakit ang empleyado, tigil ang kita niyan. Tigil ang kita. So, kagaya nun, empleyado pa ako nun, kumbaga, siyempre, hingi rin ako ng tulong sa PhilHealth. Sa PhilHealth guys, pagka naputol ka ng hulog ng isang buwan, wala na, back to zero ka. Kailangan 3 buwan uli. Yun po ang aking sariling experiensya. At alam ko yun, nagpupunta ako sa PhilHealth. 3 buwan na sunod-sunod, pwede ka uling. Kumbaga, yung mga benepisyo mo, makukuha mo para maikaltas na yung mga programa nila. Iba't iba programa eh. Depende sa sa sakit ng pasyente, di ba? Kung ilang porsyento yung ibabawas sa'yo. Not like noong unang panahon na wala pa yung mga ganyan, bago-bago ng administrasyon ng PhilHealth yan, So kami noon, wala talagang pag humika ng sa PhilHealth. Ang pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong, nasa nasa 40 to 50%. Halimbawa, 100,000 ang ang gastusin mo sa ospital at accredited ng PhilHealth 'yon. So, magiging 40% ang benepisyo mo dun sa hospital bill mo. So, kung 100,000 yan, 60,000 lang babayaran mo. 40,000, kinover na ng PhilHealth. Yun ang pagkakatanda ko po eh. Correct me if I'm wrong. Ganun po ang recollection ko. So, malaking bagay ang PhilHealth noon. Pero ngayon, iba-iba ng Kung ba, ito yung sakit mo, ito yung package A. Iba yung sakit mo, package B, package C, may package pa. Hindi ba centralized? Mga ganun. Kaya, nakakalungkot tong nangyayari ngayon at nabalitaan nga natin, no? Parang, hindi na yata kagaya ngayon. Kumbaga, tumaas daw yung tumaas yung contribution ng mga manggagawa. Pero inabot ko rin to noon. Ngayon, panibago na naman pala, Pakinggan natin. Naranasan ko to eh. Ito ang halaga ng government subsidy na ibinigay sa PhilHealth na hindi umano na gamit kaya gusto ngayong kunin ng Department of Finance. Ang basihan po ng Finance Department ay ang provisions nakukuha mula sa PhilHealth sa kanilang hospital bills. Hindi ba maaaring mas lawakan pa ng PhilHealth ang benepisyong maaaring mapakinabangan ng kanilang mga miyembro? Kung pondo rin lang pong pag-uusapan, walang maikakatwiran ang pamunuan ng PhilHealth na sila'y kinakabuka. Guys, i-remind natin kasi hindi pa napapakinggan talaga. Ito po lamang buwan ng Enero, nagpatupad ng aumento sa monthly premium contribution ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
Mula sa dating 4%, ito'y ginawa ng 5% ng monthly basic salary ng mga miyembro nito na itinuturing na direct contributors o yung mga may trabaho. May mga sektor pong tumututol sa naturang hakbangin kasi nga po naman nataon na ang dagdag contribution ay mangyayari sa harap ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Subalit nanindigan po ang PhilHealth Management na ito'y isinasaad sa Universal Healthcare Act at ang pagtataas daw po sa contribution ay mangangahulugan ng mas maraming benepisyo para sa mga miyembro. Do you do temperature calibration? If so, stick around. Yun nga yung sinasabi, gaganda yung benepisyo. Hi, I'm Ville and this is the Ewan ko kung bakit ganun. Nagtaas sila nun eh. Ang pagpapatupad po ng aumento dahil nga sa naghihintay pa ang PhilHealth sa pag-aaproba ng Pangulo ng Pilipinas sa naturang hakbangin. Ano pa nga ba't kinalaunan na ipatupad rin ang aumento? Okay. Oo nga, at nagkaroon na naman po ng dagdag benepisyo ang ilang pong mga programa na ipinatutupad ng PhilHealth. Ngunit hindi maitatanggi na hindi po sa pangkalahatan ang mga dagdag na benepisyong ito. Yon. At madalas, ang reklamo ng karamihan sa mga miyembro ay ang maliit na halaga lamang na nakukuha mula sa PhilHealth sa kanilang hospital bills. Tama. Oo, maliit lang talaga yun. Hindi ba maaaring mas lawakan pa ng PhilHealth ang benepisyong maaaring mapakinabangan ng kanilang mga miyembro? Kung pondo rin lang pong pag-uusapan, walang maikakatwiran ang pamunuan ng PhilHealth na sila'y kinakapos. Dahil nga raw sa hindi nagagamit ng PhilHealth ang ibinibigay pong subsidiya ng national government, ito'y gusto nang bawiin at ilaan sa ibang gastusin ng gobyerno. 89.9 billion pesos. Ito ang halaga ng government subsidy na ibinigay sa PhilHealth na hindi umano nagamit kaya't gusto ngayong kunin ng Department of Finance. Yan. Ang basihan po ng Finance Department ay ang provision sa kasalukuyang General... Teka lang, oh. Imagine, may budget naman palang PhilHealth, pero, kumbaga, sinasabi nila kulang ang budget nila. Merong subsidy ang gobyerno na 89.9 billion. Imagine that. Bakit ayaw nilang galawin, ano? Bagkus, ang ginawa nila nung time namin, hanggang sa ngayon, nung time na yon, ginawang ano nga eh, yung sinasabing package A, package B, package C, depende sa sakit mo. Pagka ang sakit mo hindi ganong malala, maliit lang ang benepisyo makukuha mo sa PhilHealth. Pero kung mas malala, mas malaki yung benepisyo mo. Basta todong lala, mas malaki yung benepisyo mo. Bakit? Nung anong araw kasi, pantay-pantay lang yan. Malalaman yung sakit mo o mild lang, pare-parehas. Parang ang tanda ko nga 30 to 40%. O correct me if I'm wrong, parang ganun ang ibinibigay na percentage yung deduction ba na kukunin na ng PhilHealth. Pero ngayon, may subsidy pa namin 89.9 billion hindi ginagamit. Bakit kaya? Baka kapusin sila ng budget kung sakaling Hindi, dapat gastusin nyo yun. Ilaan nyo dun sa PhilHealth. Para sa manggagawang Pilipino yan eh. Sa aming dati, manggagawang Pilipino ako, dating manggagawa ko na sa call center. Ang problema nga, alam nyo na yung naging istorya ko eh. So anyway, dapat ilaan nila sa sa manggagawa kasi share namin yan eh. Share namin yan doon sa PhilHealth para nang sa ganun, pagka in times na kami magkakasakit, meron naman kami konting kakarampot na mahinga ng tulong sa inyo. Kagaya ng sabihin na natin, 30% na yung binabawas nila sa 100,000. So, ibig sabihin, 70K na lang yung babayaran namin. Malaking tulong na yung 30%, yung 30,000 kung kukumputin natin sa peso. So, ngayon parang hindi raw nagagamit yung yung 89.9 billion. Ituloy natin. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila ginagamit?
Ito. Appropriations Act o pambansang budget na nagsasaad na ang Department of Finance ay binibigyan po ng kapangyarihan na magtakda ng panuntunan kung papaano kukunin ang mga sinasabing reserba at sobrang pondo ng government-owned and controlled corporations gaya po ng PhilHealth. Sa aming pong panayam kay Professor Cielo Magno ng UP Diliman School of Economics at dating Undersecretary ng Department of Finance, ito ang kanyang paliwanag sa pangyayaring ito. So ang nangyari dun sa GAA, nagdagdag sila ng provision mandating the Department of Finance na mag-issue ng guidelines kung paano kukuhanin itong mga extra na reserve funds ng GOCCs natin. At ibabata yon sa kung paano nila ginagastos yung pera nila ng previous year. So kung may mga sobra, excesses, kukuhanin yan ng DOF at ng Treasury para pondohan itong unfunded appropriations na inilagay nila sa GAA ng 2024. So ganun po yung nangyari doon. Kaya nag-issue atong DOF ng circular na to at sinama po doon yung PhilHealth. Dahil batay doon sa pagdatos ng PhilHealth, meron silang underutilized na government subsidy na umaabot ng 89.9 billion pesos. At meron din silang net flow. Ibig sabihin, doon sa binabayaran nating premium, doon sa nire-reimburse nilang benefit claims sa mga ospital, may sumusobra po dyan nakita ang PhilHealth at naiipon yan. So napupunta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon, pinapa-turn over nila yan from PhilHealth para pondohan itong unprogrammed funds na to. So yun po yung politikang nangyari dyan. Para ponduhan umano ang unprogrammed funds. Grabe. Pera ng ano yan, ng mga empleyado yan eh. Yung sumobra, sinabi nga nung isang profesora na UP na dating may tungkulin sa Department of Finance. Pero ng ano yan eh, pero naman gagawa yan, yung PhilHealth eh. Bakit naman ililipat nyo ng ibang departamento yung pera ng empleyado? Hindi naman karapat dapat yun. Sana yung budget na yun, kung sumobra man, ilaan yun sa mga benepisyo ng mga PhilHealth members. Pera nila yun eh. Bakit ililipat nyo sa ibang departamento? Hindi naman karapat dapat yun. Talagang tatalino talaga ng ating mga politiko. Okay, tuloy natin. O tinatawag ding unprogrammed appropriations. Ang sinasabing unprogrammed appropriations ay mga proyekto po ng gobyerno na nasasaad sa pambansang budget pero hindi nakasisigurong maipapatupad hanggat walang mapagkukunan ng pera na siyang magpopondo sa naturang mga proyekto. Maaring mapondohan ang mga proyekto kung sakaling magkaroon ng sobrang koleksyon ng buwis o mga bagong buwis o perang manggagaling sa uutangin ng gobyerno. Habang ang tinaguriang program appropriations ay mga proyekto at mga programa ng pamahalaan na siguradong meron ng pagkukuhanan ng pondo. Sa inaprobahan pong National Expenditure Program o NEP at pambansang budget na lumusot sa Kamara de Representante noong pong nagdaang September 27, 2023 at sa Senado noong pong November 28, 2023, ang halaga ng unprogrammed appropriations ay 281.9 billion pesos. Grabe! At 8 lamang ang mga proyektong nakalista sa ilalim nito. Subalit, Meron na, labas man tayo minsan, no? Grabe, Kasi swerte. imagine yun guys, oh. Diba, 200 plus billion. Tapos, unprogram yun. Tapos, hanapan nila ng pondo yun sa sa ibang mga hanap sila talaga ng budget para doon. Halimbawa, kagaya nga yun sa PhilHealth. Sa PhilHealth, ang gagawin nila, kukunin nila yung mga sumusobrang budget. Hindi naman sobrang budget yun. Hindi lang nagagamit. Dahil ayaw nila ipagamit. Kasi nagkaroon nga ng pagtitipid nga eh. Merong package A, package B, package C. Hindi na lang i-centralize yung kumbaga kagaya nung araw sa amin na may percentage na aakuin ng PhilHealth
doon sa aming hospital bill. Pero ngayon, talagang pinag-atado nila. Pagka malala, malaki ang makukuha mong percentage. Pagka hindi malala, medyo malaki-laki rin. Pero pagka karaniwan lang, parang ang baba ng depende sa sakit yan. Pero lahat naman yun, puro sakit. Parang, bakit nyo inata-atado? Iisa lang naman ang bottom line nun, sakit. Parang pinaghati-hati nyo pa na maliit ang sakit, malaking sakit, at pinakamalaking sakit. Parang ganun, guys. Parang, ito yung problema ng mga manggagawang Pilipino. Kagaya ko noon, na inabot ko rin to yung package A, package B, package C. May mga package pa. Pero inabot ko rin yung panahon noon na walang package. Lahat centralized. Ano man ang sakit mo, may makukuhang percentage para ako in ang PhilHealth. Tapos ngayon yung sumobra, yung ngayong panahon na to, yung mga sumusobra, talagang gusto nilang kunin para ilagay, itakip dun sa unprogrammed fund. Nung halimbawa, hindi naman para sa, hindi yung patungkol sa mga may sakit, no? Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot na pera ng mga manggagawa, ililipat sa ibang programa. Like for example, bigyan ko kayo ng example, lilipat nila sa mga pet projects. Halimbawa, construction. Halimbawa, yung mga building na So, siyempre, mapapabor yun sa ibang bayan. Pero paano naman yung nag-contribute dun sa PhilHealth? Di ba? Kumuha sila ng ibang budget. Hindi yun sa mga manggagawa. Ang late na nga ng sweldo ng manggagawa. Tapos, kakatin nyo pa yung benepisyo nila sa PhilHealth. Di ba? Ako nga, hindi na ako empleyado, pero naranasan ko yung mga ganyan Yung package ABC, nakakarampot lang ang nakukuha ko. Kailangan pala magkasakit ako ng malala para makakuha ako ng mas malaking benepisyo sa PhilHealth. Pero maling-mali. Lahat sana, pangkaraniwan yan, o lumala. Lahat pare-pareha sa nakukuha ang benepisyo. Hindi yung pagkain malala na talagang yun ang mas malaki. Hindi tama yun. Hindi tama yung ewan ko kung sino nung paano kala nito. Ay, ako, tuloy nga natin. Mga departamento na for implementation na. Yun tayo. Lino Pimentel III. Tuloy natin. Tayo na probahan pong national Punta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon, pinapa-turn over. Kukuhanin yan ng DOF at ng Treasury para pondohan itong unfunded appropriations na inilagay nila sa GAA ng 2024. So ganun po yung nangyari doon. Kaya nag-issue at tong DOF ng circular na to at sinama po doon yung PhilHealth. Dahil batay doon sa pagdatos ng PhilHealth, meron silang underutilized na government subsidy na umaabot ng 89.9 billion pesos. At meron din silang net flow. Ibig sabihin, doon sa binabayaran nating premium, doon sa nire-reimburse nilang benefit claims sa mga ospital, may sumusobra po dyan nakita ang PhilHealth at naiipon yan. So napupunta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon, pinapa-turn over nila yan from PhilHealth para pondohan itong unprogrammed funds na to. So yun po yung politikang nangyari dyan. Para pondohan umano ang unprogrammed funds o tinatawag ding unprogrammed appropriations. Ang sinasabing unprogrammed appropriations ay mga proyekto po ng gobyerno na nasasaad sa pambansang budget pero hindi nakasisigurong maipapatupad hanggat walang mapagkukunan ng pera na siyang magpopondo sa naturang mga proyekto. Maaring mapondohan ang mga proyekto kung sakaling magkaroon ng sobrang koleksyon ng buwis o mga bagong buwis o perang manggagaling sa uutangin ng gobyerno. Habang ang tinaguriang program appropriations ay mga proyekto at mga programa ng pamahalaan na siguradong meron ng pagkukuhanan ng pondo. Sa inaprobahan pong National Expenditure Program o NEP
at pambansang budget na lumusot sa Kamara de Representante noong pong nagdaang September 27, 2023 at sa Senado noong pong November 28, 2023, ang halaga ng unprogrammed appropriations ay 281.9 billion pesos lamang. At 8 lamang ang mga proyektong nakalista sa ilalim nito. Subalit, nakagigimbal pong malaman na matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2024 National Budget, ito'y lumobo na sa halagang 731.4 billion pesos. Dahil dito, ang orihinal na proposed national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos ay umabot na sa 6.218 trillion pesos. Sa pananaw po ng ibang mga mambabatas, ito'y labag sa ating konstitusyon sapagkat hindi maaring lakihan ng Kongreso ang ipinapanukalang budget ng ehekutibo bagkus ito'y maaari lamang panatilihin o kaya'y bawasan. Ang isyong ito ay ipinanik na sa kataas-taasang hukuman. At ating magugunita, kinwestiyon noon ni Senador Aquilino Pimentel III ang 450 billion pesos na increase sa unprogrammed funds sa naging deliberasyon sa plenaryo po ng Senado noong Disyembre ng nagdaang taon. Ang napakalaking dagdag sa unprogrammed appropriations ay ipinagtanggol ng nooy Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara. At kinumpirma din mismo ni Angara na ang 450 billion pesos na nadagdag sa unprogrammed appropriations ay nagmula sa mga programmed funds. Ito ang sinabi sa atin ni Professor Cielo Magno tungkol sa isyong ito. Pakinggan natin, guys. Alam niyo po, ang malaking problema natin dito, mautak tong mga bumuo ng bicameral committee kasi so may budget na pinopropose yan po, program yan. Ibig sabihin, ito, kailangan natin i-raise talaga yung pondo para ma-implement this year. So ang ginawa nila, yung mga pet projects nila, ano yung mga pet projects na yan? Malamang infrastructure yan. Yan nga yung mga multipurpose hall. Yung mga nakikita nating proyekto nilang nakalagay yung mga pangalan nila. Instead na ilagay yan sa unprogrammed funds, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila ni walang feasibility study pero may pondo. Bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, diba? Yung may feasibility study muna, may design, at handa na for bidding para ma-implement. Ngayon, ang ginawa nila, yung mga original proposal ng mga departamento na for implementation na, yung dapat pondohan, yan ang nilagay nila sa unprogrammed fund. I guess to put pressure sa executive department na mag-raise ng pondo para pondohan tong mga kailangan proyekto mo i-implement, no? Tapos pin-prioritize sila yung pet projects nila. Yun ang nilagay nila na may automatic na Hindi pondo. naman So, pera. Kung hindi mo hinihimay, nakalusot. Pero yan po ang nangyari. In fact, may constitutional question nga din po yung pag-increase sila ng unprogrammed fund. At ngayon nga pong nasa kalagitnaan na po ng taon at panahon na naman para magsumite ng pambansang budget para sa susunod na taon ang ehekutibo, abay nagkukumahog ngayon ang Department of Finance. Katuwang po ang ilang mga mambabatas na hanapan ng pera ang mga proyekto at programa ng gobyerno na nakalista sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Heto na nga. At gusto pong pakialaman ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Huwag naman. Gustong bawiin ng national government ang halos 90 billion pesos na subsidiya po ng gobyerno para sa health insurance ng mga Pilipino.
Subsidiya na ang pangunahing pong adhikain ay tulungan ang indirect contributors ng PhilHealth. Ito po yung ano. Na maaari pong direktang Yung ano sinasabi niya subsidiya na indirect. Yung po yung ano, yung mga hindi talaga miyembro or hindi talaga nagbabayad ng monthly premium sa PhilHealth. Ito yung ating mga kababayang mahihirap na walang trabaho. So, yung universal healthcare na tinatawag, doon sana pupunta yung pondo na yun. Pero, imagine guys, di ba? Yung 89.9 billion, supposed to be dapat yun sa universal healthcare ng ating mga mahihirap na kapwa Pilipino na nangangailangan din ng tulong. So, ang pagkakalam ko dyan, nung wala na nga ako sa trabaho, meron, kung ikay walang PhilHealth card, gagawan kanila ng PhilHealth card kasi papasok kanila dun sa universal health care. Ang PhilHealth din ang may hawak. So meaning to say, ang tumutulong dyan, yung mga contributors ng PhilHealth, yung mga members, kagaya ko noon, members ako, pero ngayon, members pa rin ako, kaya lang hindi na ako empleyado. So yung sinasabing universal healthcare, para yon dun sa mga Pilipinong Pilipinong walang kakanyahan na magbayad ng ng hospital bill. Diba? So, yun yung subsidiya na tinatawag, subsidiya na kumbaga yung ibinayad din namin noon, kasakop din yun ng subsidiya ng gobyerno na may tutulong din namin kung kayo empleyado, may tutulong din sa mahihirap. Gaya nga niyang universal healthcare na sinad din nung Pangulo pa ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Tuloy natin. Yun po yun ng mga Pilipinong may sakit. Tama. Lahat. Pangkalahatan. Kumbaga, pangkalahatan yung pinapaliwanag ni Sir Ted Pailon dito. Diba? Okay, tuloy natin. Pilipinong kailangan po ng mga medisina at sa mga na-o-ospital. Sa ilalim po ng Universal Healthcare Law, ang sobrang reserbang salapi na pinangangasiwaan ng Philippine Health Insurance Corporation ay dapat lamang gamitin sa karagdagang benepisyo ng mga miyembro nito at maging daan sa pagpapababa ng kontribusyon ng mga miyembro. Republic Act 11223, otherwise known as an act instituting universal health care for all Filipinos. Chapter 3, Section 11. That whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used, ulitin ko lang shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Tama. Pwede rin naman. Shall be used. Mandatory po ang ginamit na salita dito. Mula 2021 hanggang sa kasalukuyan, halos 90 billion pesos na pala na government subsidy sa PhilHealth ang hindi napapakinabangan ng mga Pilipino. Kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, bakit sa halip na babaan ang premium contribution, ito ay tinaasan? At bakit pa hindi lubos na palawaking ng PhilHealth ang mga benepisyo nito sa iba't iba pang mga karamdaman na ngayon po ay pinagdurusahan ng mga Pilipino? At dahil sa kapabayaan at kahinaan sa pamamalakad ng mga opisyal ng PhilHealth, babawian ito ng subsidiya? Subsidiya. Pera ng gobyerno
na pera ng bayan na ayon din po sa batas ay malaking bahagi ng koleksyon ng gobyerno sa tinaguriang sin taxes. Hindi po ba nakailang taas na po ng buwis para sa alak at sigarilyo? At maging ang mga produktong matatamis ay binubuwisan na rin. At ang katwiran po ng gobyerno sa malalaking buwis na ito ay para ponduhan ang pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Universal Healthcare Law na ang pangunahing takapagpatupad ay ang Philippine Health Insurance Corporation. Tama po ba na dahil sa incompetence at mismanagement, kawalan po ng kakayahan ng mga namumuno at namamalakad sa PhilHealth, ang mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap nating kababayan, ang kinakailangang magsakripisyo na naman? Kung hindi po nagagamit ng PhilHealth ang subsidiya o ang perang pinag-aambag-ambagan ng buwis ng bayan, partikular ang tinaguriang sin taxes, bakit hindi kastiguhin ng Pangulong Marcos ang mga tagapangasiwa sa PhilHealth? Bakit hindi pukpukin ng 2 kapulungan ng Kongreso ang mga opisyal ng PhilHealth para gastusin ng tama ang pera ng bayan na inilalaan para sa kanila? O baka naman makikikuyog pa. Lang. Sa Finance Department ang ilang mambabatas para pakialaman ang pera ng PhilHealth. Muli, narito si Profesor Shelo Magno. Pakinggan natin si Napakalino po kasi sa batas yung purpose kung bakit tayo nabibigay ng government subsidy. Kumbaga, nakita ba natin itong mga mahihirap nating kababayan, talagang protektado na ba sila? Na-enroll na ba natin ang lahat ng kailangang ma-enroll sa PhilHealth? Obviously, hindi. So, kung nakikita natin, ito ay inefficiency o problema ng PhilHealth bilang isang institusyon. Ang kailangan po atang gawin ng ating gobyerno, pukpukin itong PhilHealth para gawin yung trabaho nila. Hindi tanggalin yung pondo dahil pag tinanggalan mo yun ng pondo, mas lalong maghihirap yung ating mga kababayan at lalong mababawasan ng benepisyo ng PhilHealth. Ang pangalawang punto pa po, napakalinaw po dun sa Universal Healthcare Law natin. Sinasabi na kung ang PhilHealth ay magkaroon na ng excess na pondo, dalawa po ang pwede nilang gawin. Kailangan nilang i-adjust yung mga benepisyo na natatanggap natin at yung mga serbisyo na kino-cover ng PhilHealth. O kaya, ibalik at i-reduce ang members' contribution kung sa tingin natin ay exhaustive na. But obviously, kulang na kulang itong serbisyong binibigay ng PhilHealth. So, ang nararapat gawin ay i-adjust yung benepisyo na nakukuha natin dito. So, nakakalungkot po na yung hocus-pocus na nangyari doon sa budget natin, yung mga insertion na ginawa ng congressman at senators natin, ayan ay mapopondohan nitong nilalaan nating budget para sa universal healthcare, para nga maiwasan yung mga catastrophic na situation, lalo na kapag nagkakasakit tayo. Ay ngayon, kukuhanin yung pondo na yan para pondohan yung mga pet projects ng mga senador at congressman. Talaga naman. Bakit nga naman, sa dinami-dami ng maaari ninyong pagkunan ng pera, pera pa na nakalaan para sa kalusugan ng mga Pilipino ang inyong pinagdidiskitahan. Yun nga eh. Lalo na po, ang perang nakalaan nga sana para po sa kalusugan ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Ito pa ang gusto nyong kalikutin Universal ngayon. Healthcare yan. Bakit ba laging bayan na lang ang kinakailangang magdusa at Excuse me. para sa inyo? Bakit ba bayan na naman ang agrabyado? Bakit bayan na naman ang agrabyado?
Yun, narinig nyo? Bakit bayan na naman agabyado? Tama nga naman si dating Congressman Ted Filon, no? I think sa Leyte siya o sa Samar. Itong si dating Congressman Ted Filon. So, nakakalungkot. Marami din itong alam kasi naging kongresista to eh. So, nagagamit niya to sa kanyang pagka-news anchor, pagbabalita patungkol sa nangyayari sa ating mga opisyalis ng gobyerno, kung anong pinaggagawa nila, di ba? Imagine niyo yun, may subsidiya ang ating gobyerno sa PhilHealth na dapat sana, ayon nga sa ating narinig, ay para doon sa universal health care. Universal health care na ang mga makikinabang dito, yung indirect members ng PhilHealth. Yung hindi magagawa, yung mga kapwa natin Pilipino na walang kakanyahang magbayad ng lubos sa kanilang mga hospital bills. Yun po yun eh. Kaya nga nung panahon na yun, nung time na yun, wala na ako sa pagiging empleyado. So, na-check nila yung ano ko, yung PhilHealth ko. Ikaw pala empleyado, wala na po ako. Hindi ko na nga po nababayaran yung aking PhilHealth. Kasi monthly may contribution kami. At yun binabayaran namin. Kinakaltas na yun, matik na yun, kinakaltas na ng kumpanya yun. Yung deduction na yun sa PhilHealth. Ganon din sa SSS, sa Pag-ibig. Ang dami. Tax. Imagine yun. SSS, Pag-ibig. Tax, tsaka PhilHealth. Apat na deduction. Pagka makikita mo yung deduction dun sa payslip mo, toink. Diyan, laki. Ang laki, halos 3/4 yung nawawala doon sa sweldo. So, meaning to say, kung halimbawa ang sweldo mi 10,000 buwan-buwan, matik 7,500 na lang yung iyong matatanggap sa iyong 15-30 na sweldo. So, kasama na din yung PhilHealth. Tapos, nagbigay ng subsidiya ang ating gobyerno dyan sa PhilHealth. Tapos, parang sa tono ng pananalita nila at yung dating sekretary ata to ng Finance, Department of Finance, alam niya kung ano nangyayari. Yung mga pet projects ng ating mga kongresista at mga senador, hinahanapan yung ng budget yung program. Yung ba singit-singit dun sa kanilang sa kanilang mga nasabing mga budget para sa mga proyekto na hindi naman dapat. Pero bakit nakasama? Yun nga yung insertion. Na-vlog ko na yun, yung insertion na yun. So, nakakalungkot. Bakit naman sila ganito? Na inuunan nila yung kanilang mga pet projects kumpara mo dun sa dun sa pangangailangan ng mga may sakit nating may hirap ng kapwa Pilipino. Bakit? Kasi hindi nyo ramdam yan, Hindi nyo siguro ramdam yung paghihirap ng bawat isang Pilipino na walang kakanyahang magbayad. Sasabihin nyo, meron naman diyang mga guarantee letter na makakatulong sa inyo. O kumuha lang kayo ng tulong sa mga senador, sa inyong mga congressman, at tumingi kayo ng guarantee letter. Diba? Yun nga, may subsidy na nga ang PhilHealth. Parang gusto nyo pang kunin ba? At kumbaga, damay pa yung mga ating mga manggagawa na nagbabayad ng kanilang monthly premium dyan sa PhilHealth. Kaya alam ko rin yan kasi naging empleyado rin po ako Malaki rin nakakakaltas nila buwan-buwan dyan. Malaki rin. So, may contribution din ang kumpanya kasi siyempre, kung halimbawa ay magbabayad kami ng monthly premium namin is 500 sa buwan. So, parang SSS din na hati ang contribution. Kasi, kumbaga, karapatan din ng manggagawa na magkaroon ng, kumbaga, ganyan. Bukod dun sa health card, yung HMO ng mga manggagawa, malaking tulong yun sa isang manggagawa pag meron kayong HMO sa isang kumpanya. Yun, malaking tulong yun kumpara mo dun sa nagiging tulong ng PhilHealth, na may subsidiya naman ng gobyerno. Tapos gusto pa nilang kunin yung subsidiya na binigay ng gobyerno, ibalik sa kanilang pondo at mapunta doon sa mga proyektong pet projects nila na mga insertion na yan, di ba? Ang galing. Yun ang kanilang pinag-uusapan dito So, inunawa lang natin. So, pinili nyo yan Binoto nyo yan Wala tayong magagawa. Binoto nyo
Diba? Nasa demokrasyang bansa tayo. So, binoto nyo, panindigan nyo. Ganun ba? So, next time guys, sa akin lang, mamili na tayo ng ano. Mamili na tayo ng mga, kumbaga, yung ihahalal natin. Ako po, walang kinakampihan dito. Akin lang pong ibinibigay yung senaryo. Tayo kumbaga, neutral tayo Neutral tayo. Na, yung iba nga, sinasabi ganito, di umano, huwag na tayo bumoto. Ganun din ang mangyayari. Wag. Kasi, yun ang ating yun ang pinaglaban ng ating mga ninuno nung panahon na yon. Pero may ibang ways naman, kagaya nung nagtatanong sa akin, paano kaya maaalis yung mga korupsyon dito sa ating gobyerno? Yung korupsyon, paano maaalis? Ako, meron ko naisip dyan, pero sa akin na lang yun. Sa akin na lang yun. At alam yan ng ating alam yan ng taong bayan kung paano. Pero mahirap i-discuss dito sa aking YouTube channel. Pero may solusyon diyan. Paano matatanggal yung corruption sa gobyerno. Naku, napaka-effective ng iniisip kong 'yan. So, i-text nyo lang ako, PM nyo ako. Sabihin ko sa inyo kung anong secret. Pag alis dyan sa mga korupsyon sa gobyerno. Napakasimple lang para maalis yung mga korupsyon sa ating gobyerno. So, sana naman po yung aming mga inihalal ay gawin nyo naman po yung tama. Gawin nyo naman po yung tama, hindi po sa pangsariling kapakanan. Kasi yung iba ginagawa yung tama, yung ibang opisyalis natin ng gobyerno at pinapalakpakan natin yan. Kasi tama yung ginagawa nila. Kadangan nga lamang ang Kongreso at Senado number games Number games. So, meaning to say, kagaya nga, tingnan nyo. Nasita na nga ni Mayor Baste Duterte. Itong si Senador Bongo. Dahil parang wala raw siyang ginagawa. So, siguro, nagkasundo na naman sila. Siguro napaliwanagan ni Senator Bongo. Itong si Mayor Baste Duterte na, anak, baka ganito lang senaryo lang. Anak, o pamangkin, o ano pa man, Mayor, alam mo naman sa Senado, number games yan. Ilan lang kami dito, tatatlo yata kayo, 4 na kami, 5, pero paano pa yung 19 senador? 24 kami. Kami 5 o 3 lang kami o ilang bilang nila. So, wala silang kapanapanalo sa number games. Diba? Kaya nga, Kaya nga, ayun, alam naman nila at alam natin lahat na number games dyan. Pagka yan nagbotohan, kumbaga, pag boto nila, raise your hand, ay, kung kasang-ayon kayo, nay, mga ganon. Narinig natin sa Kongreso yun, ay, nay. Hindi ko alam kung ano yung nay. So, yun, number games talaga. So, yung iba siguro, ewan ko, bakit ganon? Sana gawin nyo na ng tama. Sana hindi yung sariling kapakanan nyo ang inyong iniisip, kung hindi ang kapakanan ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Magbago na po kayo. Iwasan nyo na po yung korupsyon. At alam naman natin may korupsyon dyan. Alam natin na may korupsyon dyan. At kapwa nyo na rin kongresista, kapwa nyo na rin senador, ang nagbibigay ng pahaging dyan sa mga korupsyon na yan. Yung mga korupsyon na yan. Hindi man directly sinasabi, ikaw ang nangungurap sa gobyerno, ikaw ganon, rin. Hindi na dinidirekta ganon. At hindi rin sila nagbabanggit ng pangalan. Kung hindi, sinasabi nila na may korupsyon talaga sa loob ng Kongreso at Senado. So, sana naman po, may time pa. May time pa habang nabubuhay ang tao, may time pa para magbago. So, simulan nyo na po ngayon. Simulan nyo ng baguhin at tulungan ng taong bayan. Tulungan ang mahihirap na mamayang Pilipino dito sa ating ng bansang Pilipinas. At yung mga pangkaraniwang may mga trabaho, yun nga dagdagan nyo na ng sweldo para na para makaabot dun sa mamahal na bilihin ngayon. Pakiusap lang po, gampanan na po natin ang ating tungkulin na maayos.
Ito po ang inyong lingkod, si DIYKKB Informative na nagsasabing, keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. See you on my next vlog. At wala po ako internet eh. Record lang.